Sa inyo na gagana na yan, nasira lang talaga ito. Yan. Tingnan nyo. O yan, umilaw na siya. May power na siya. Nagpe-pairing na siya. Yung blue, naghanap ng kapares. Wala soundbar, hindi natin mapapagana to. This video, bali meron ulit din na rito sa atin. Medyo matagal din bago tayo nakagawa. Yung huling ginawa ko is hindi ko nagawa. JBL, ito JBL na JBL na Cinema wireless subwoofer. Yan ang issue nito, kaya dinala dito sa atin, yun lagi, walang power. Walang power or walang display, na laging sakit ng ganitong unit dyan, yung JBL na subwoofer lang ito, may kasamang soundbar kasi ito. Yan. Yung may-ari nito ay, teka lang, nakalimutan ko. May-ari nito ay si Raymond Gilaran. Hindi ko nalista yung pangalan kasi dinala rito sa akin. Wala ako, sarado yung shop. Kasi kapag Lunes, half day lang ako. Alas 12 na ng hapon or launa na ng hapon ako magbubukas. Kaya iniwanan lang doon sa may tapat ko. Kaya hindi ko nalista yung pangalan. Raymond Gilaran ba? Yun. Sana tama ako, baka mamaya iba ito. Maraming salamat sir sa pagkakatiwala ng unit mo rito sa akin. Yun. Ito, binaklas ko na nga. Kalimutan ko. Di ko na sana gawa ng vlog. Yung pala need ng vlog ito. Pag mga ito klaseng unit or mga nagdadala sa atin. Yan. Sabi ko na laging issue ng JBL. Ito maliit na JBL ito. Hindi katulad sa mga tag 2.0 na mga ginagawa natin malaki. Ito maliit lang ito. Ito, power supply. SMPS kasi siya. Switch mode power supply. Na yun kadalasan lagi yung sira. Sa mga nakakapanood na ng vlog natin, kino-convert natin ito. Kino-convert natin yung power supply into toroid transformer. Yan. Binabalak ko sanang i-convert na ito, papalitan ng ito. Kaso hindi pa nagre-reply yung may-ari. Ang mangyari nito, pwede naman natin i-repair to. Kaso ang problema nito, napaka-hassle. Tingnan nyo naman kasi puno ng sealant to. Puno ng sealant. Ayan, napuno siya ng sealant. Yan, ang hirap niyan, magkutkot diyan. Pwedeng gagawin dito is palitan ng ibang power supply. Palitan ng ibang power supply. Ito lang yung may bibigay ko na idea sa inyo. Kasi ang supply naman niyan is 19 volts VDC lang naman siya. Mababa lang. Unlike sa mga 2.0 na bar, JBL bar 2.0, matataas yun. Maabot ng tag parang 24 or 34 yung supply nun. Matataas yun malaki naman kasi yun. Ito kasi 19 volts lang siya Yung pwede nyong ipalit dito, transformer power supply ng mga TV. Power supply ng TV, yung Sony, ano ba? Basta mga Sony na adapter type, yun yung pwedeng ilagay dito. Kasi yung supply nun 19.5, napasok dito. Ito kasi malos mga nasa 2 ampere lang din naman ito. Mga 2 ampere lang ito. 2 to 4 ampere pwede ilalagay dito. Yan nakalagay 19 19 volts lang. Kung marunong kayo pwede lang naman yan Tanggalin mo lang ito, tapos gawan nyo lang ng paraan na ma-shoot lang dyan sa may mga tornilyuhan. Diskarte lang ba? Ngayon ipakita ko muna sa inyo yung issue na walang supply. Ang haba na ng kwento ko. So ngayon guys, bali ito na, naka-plug in na. Yung socket na or easy cord niya is 8. Yan. Yun, magbag tayo. Parang wala. Wala talaga. Ayan, wala Dapat ilaw ito, yung power indicator niya. Wala talaga siya. Wala. Power supply section. Dito yan, dito yung problema dyan. Hindi talaga matibay yung power supply ng JBL na yung SMPS nila. Hindi ito matagal. Papansin ko, ang dami ko na nagawa nito. Yung huling nagawa ko nito, hindi ko siya nabuo. Kinonvert ko ng power supply. Ang problema, may tama dito sa may pinaka mainboard niya. So ngayon, ito pakita ko sa inyo yung pwede ko ipalit dito. Bago ko pala ipakita sa inyo yon, promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then syempre paki-share ng mga video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So ngayon, pakita ko sa inyo. Ayun ito, kahit ito pwede ipalit diyan. Ito nga yung supply nyo, 19.5 volts. Ito
19 lang naman ito. Pwede. 0.5 lang, 0.5 lang naman yung abante. Kahit mag 20 volts pa ngayon, pwede pa yan eh. Yan o. Positive 19 no. Itong supply natin ay 19.5. Ang mangyari, pwede mo tong basagin ito. Pwede mo yan basagin. Yung mga hindi na ginagamit mga hindi na ginagamit ng mga supply. Basagin yan, tapos ilalagay siya dito. Bahala ka nang dumiskarte dyan kung anong diskarte gagawin mo. May pesto mo lang dyan sa may lagayan na ito. Okay? Pwede yan. Ito. Pangalawang pwede gamitin, yung nga kanina sabi ko is ito. Ngayon, mas mahirap yung proseso nito. Pero mas matibay naman ito. Ang mangyari, dahil 19 volts ang kailangan mo na supply dyan, siguro ang kailangan mo na winding is mga nasa around 50 AC. Yan, ito. Kaso ito, makakuha na ito malaki na ito. Hindi ka pwedeng mag sobrang laki kasi hindi yan kakasya dyan oh. Ang supply dito kasi is 28 ito. Yung mga galing 302 ito mga amplifier ng 302. 28 lang, sobrang sobra para dyan sa may 19. Pwede mong gagawin dito, yung winding na yan, baklasin mo, babawasan mo hanggang sa magiging 15 volts siya. 15 volts. Tapos ipagsamahin mo yung dalawang wire. Yan, pagsamahin mo baguhin mo yung rewind nito, yung tapping nito baguhin mo. Tapos pagsamahin mo para tumaas yung amperahe. Yung dalawang blue na to, pagsamahin mo, babaguhin mo yung tapping. Tapos palabas ka ng mga 15 para pumasok siya dyan sa may 19. Pangalawang pwedeng gamitin. Or kung matigas yung ulo mo, talagang gusto mong subukang i-repair ito, i-repair mo ito. Pero para sa akin mas maiging palitan na lang. Palitan kasi sabi naman iba, mahina naman tayo. Ay bossing, ito, tumawag si Migo, kababayan ko pala, Ilonggo rin, taga Iloilo rin. Bumayag na siya, and then nag-usap na kami kung anong gagawin na supply. Sintabi na muna ito. Bali ito na lang daw. Ito 19.5 pang Sony ito. Matibay naman ito Ito yung ipapalit natin dito. Para hindi na maba yung oras natin, tatanggalin ko lang ito. Hindi naman pwedeng ilagay mong ganito to. Ang gagawin, basagin natin to. Tapos gawa natin ng paraan kung paano natin siya ipwesto. So ngayon, stay tuned na kayo. At ibibiyakin ko lang ito. Nabasag ko na. Ganda, may cover pa siya. Hindi, ganda ng supply ng Sony na ito. Angas urig na urig siya And then, tingnan mo yung chopper nyo. Halos magkasinlaki lang. Ito yung chopper nyo. Kumpara mo sa isa halos same lang Paras lang ng amperahe ito. Ayan. So ngayon, ang problema natin dito, mahaba ito. Medyo mahaba siya ng konti. Tingnan natin kung paano natin ipwesto to. Yan lang, medyo mahaba ng konti ito. Kaya yung gagawin natin ditong diskarte. Dito. Okay. Paras lang naman Lalagay na lang natin to dito siguro sa gilid dito. Lagyan na lang, itornilyo na lang natin siya dito. I-wiring ko muna. Try natin i-inject siya dyan. Tingnan natin kung magka-power. Baka mamaya sira itong supply. Tapos saka natin problemahin yung kung saan natin siya ilalagay. Ngayon, stay tuned na kayo. Mag-wiring ko lang ito. Winiring ko na siya. Ito, yung dati niyang wire, pinutol ko lang kasi may ngat-ngat ng daga. Ayan, ito. Winiring natin dito. Ayan, yung in-inject natin Ito tayo nag-inject. Ayan, yung puti, positive side. And then yung kabila is ground para hindi magkaroon ng bakat yung socket. Kita ko sa inyo na gagana na yan. Nasira lang talaga ito. Ayan. Tingnan nyo. Ayan umilaw na siya may power na siya Nagpe-pairing na siya. Yung blue, naghanap ng kapares. Wala soundbar, hindi natin mapapagana to. Ayan, okay na. Gumagana na siya. Ngayon, kayo kapag yung naipwesto ko na, linya ko lang, pag gagawa ko ng paraan, nawan lang natin ng paraan. Ito, pwede pala siya dito. Minikit natin. Matibay na pandikit yung ginamit natin. Yan, 888. Yan, pandikit. Tapos, ayan nakaporma na siya. Bali, magiging ang pwesto niya is ganito. Ang auslit lang siya rito, pero pwede siya ipasok kasi mapupunta siya dito sa gilid Yan, sinubok ko na ito. Na hindi ko naman siya ilalagay kung hindi siya obra Tingnan nyo.
Ayan, patagilid mo muna siya, tapos pasok mo siyang ganyan. Oh, 'di ba? Tornilyo na lang kulang. Okay? Diskarte lang, siyempre, technician tayo eh. Discarding technician, sabi ko nga eh. Ayan. Tapos, yan ay, babalik ko na lang itong mga kable. Ito sa speaker ito. Tapos ito, para saan to? Ganyan ang ginawa natin ha, para may idea kayo. Ang dikit na hindi ganun katibay. Ako kasi, yun, matibay yan. Marami nakakalam nito. Matinding pandikit na yan. Ayan. So ngayon, tingnan natin. Try ko muna ibalik. Tanggal ko itong transformer na, power supply nya. Kadalasan sira ito. Yung PWM na to, pag nasira ito, sira rin yung MOSFET. Yan, nasira yung MOSFET na yan. Pag na-open itong fuse, automatic sira yung MOSFET. Na kadalasan ganun nangyari. Minsan nga sunog talaga yung board niyan eh. Okay, yan na, trabahong tamad tayo. Nagpalit lang tayo ng power supply. Kung may pamalit naman, bakit hindi, di ba? Okay, ayan. Babalik ko lang muna itong supply and then tingnan natin kung akma yung ginawa natin. Nakalimutan ko pala guys, ito pala yung easy cord nya, 'di ba? Dito 'yan. Dito. Pinutol ko lang yung socket. Dito yung nakakabit eh. Yan, pinutol ko lang tapos dito na. Diretso inject na dito sa may input ng isang adapter natin. Ayan, diretso na siya diyan. Mas malinis siya tingnan. Tapos dito mahaba kanina yung wire. Pinutol ko na. 'Di ba? Mas malinis na siya. So ngayon balik ko na. Ito, binalik ko na, 'di ba? Nag-shoot siya, oh. Tapos naglagay lang ako ng kunting tornilyo, dalawa lang para hindi lang siya gumalaw-galaw. Ayan, tapos nakakabit na yung easy cord natin. Na-wiring na natin sa loob yan, ay balik na natin yung speaker and then yung isang kable. Okay, dito Oh, to 20 na natin. Tayin ko muna to. Ayan, to 20 natin On. Ayun na, pairing na naghahanap na ng kapares to. Hindi natin mapapatunog to guys, pasensya na kayo. Hindi mapapatunog to kasi yung pinaka module nya or pinaka source nya is doon galing sa may bar nya. Yan, sa may sound bar andun. Pero importante, nagkaroon na siya ng power. Yan, tapos ayun pairing, naghahanap na siya ng kapares. Okay na, sira talaga itong power supply. Pinapili ko naman si Bossing or si Migo nga kung palitan ito or papalit dito is MPS or itong transformer. Kinakanda na nga sana ito dito lang daw kasi sa totoo lang guys, mas mahal yung single ko dito against sa palit lang ng ganito. Yan, kasi mas matrabaho ito. Magre-rewind pa tayo ng panibago O yan, sana nakapagbigay idea ako sa mga kapwa natin na magka-encounter na ganito. Although pwede naman i-repair to kaso mahirap. Ito ko talasan nasisira niya yung PWM nya. Sisira yan. Tapos automatic sira yung MOSFET nya. Ayan, naka-standby na siya. Nagpula dahil wala yung pairing nya, wala yung soundbar. Although okay na, may power na siya. Sana nakapagbigay idea tayo tungkol sa cinema na wireless subwoofer na JBL. Yun by Harman. Okay. Sir or Toto Raymond Gilaran. Bali okay na yung JBL na cinema mo Okay na, back to goods na ito. Pwede na ulit kunin. Isa lang ang nasablayan ko. Hindi ko napagana yung isang ginawa ko na JBL. Kinonvert ko ng power supply wala, may problema pa rin yung sa may pinaka mainboard nya. Ito okay. Yun lang. Pag wala kayong pamalit, pwedeng transformer, pwedeng SMPS pa rin. Promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, always on Daguna, 24/7. Sa mga gusto magpa-repair, along sa Uyo, Quezon City, and number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then, siyempre, paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then, siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.